sa Panginoon. Kasama ko din ang aking mga magulang. Sila yung mga dahilan kaya ako'y naririto sa inyong harapan, mga kapatid. Hindi dahil sa pagtsatsaga ng aming mga magulang, wala kami sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil ang ating mundong kinakagalawan talagang matindi, malakas ang paghatak. Pero salamat sa Diyos, mas makapangyarihan ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Maging ako din, mga kapatid, patuloy yung aking amazement sa ating Panginoon na patuloy tayong ginagamit. Hindi man talaga yung totally na tumatakas tayo, pastor, sa gawain. Yung alam mo na may magagawa ka rin sa Panginoon, financial support, andun yung opportunity nakabukas, pero andun yung pagtawag ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay nangangamuhan, nagtatrabaho, nagnenegosyo, pagbutihin mo yan. Para kung someday tawagin ka ng Panginoon, nagawa mo yung magagawa mo. Dahil binigay yan ng Panginoon. Walang disgrasya dito sa mundo. Kung ano yung kasalukuyan mo, pangalagaan mo yan. Walang maliit, walang malaki sa harap ng ating Panginoon. Pagyamanin mo kung anong meron ka. Yung utak na binigay ng Panginoon, gamitin mo yan. Mag-aral ka. At sa tulong ng ating Panginoon, ang paglago ay laging naririyan, mga kapatid. Nag-aantay. Tulad ng bahay-sambahan natin dito, talagang masasabi natin, look what the Lord has done. Naalala ko, nandun lang tayo, mga kapatid. Tapos, yung speaker, kalagitnaan, nag-brown out, mga kapatid. Pero ngunit salamat sa Panginoon, talagang tayo ay humahanap, nagsisikap na maabot ang trono ng biyaya ng ating Panginoon. At dito tayo, pinagpapala talaga tayo ng Panginoon. Sa totoo lang, mga kapatid, I really do appreciate yung process ng ganito. Padahan-dahan ay kita mo yung improvement. Kasi kung yung pagpapala ng Lord, alam mo sa Facebook, pinipitik, yung nag-change na, di ba? Yung iba, yung mga worker, ginaganon-ganon, walang nagbabago. Pero kung ganun, mga kapatid, ma-appreciate kaya natin itong gusali na ito, mga kapatid. Ngunit dumaan tayo sa proseso, maging yung pagkatao natin, hinuhubog ng Panginoon. Kaya dahan-dahan yung paglago, mas lalo natin tinitreasure, mga kapatid. Maging sa oras na ito, naiiyak ako sa kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Simula pa lang kanina, talagang ramdam ko yung pag-ibig ng inyong pastor, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi kayo buenas or lucky o swerte. Tayo ay mapalad, mga kapatid. Tayo ay blessed, mga kapatid. Dahil ang may akda ang nagbigay nito, hindi si pastor, hindi sinuman, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Punong-puno ng kagalakan ng aking puso. Parang ayoko na nga, Pastor Joe, mag-preach. Parang gusto ko magpuri na lang tayo. Dahil ang revival, naririyan na, mga kapatid. Kumbaga, nandyan na tayo. Yung revival, andyan na lang. Habang nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, maging ako nakikinig, ang revival ng Lord, naririyan na lang. Baga yung parang may gate dito sa ibabaw, mga kapatid, ang yung presensya ng Panginoon, nakaabang lang na sabihin natin mamaya, here I am, Lord. Hallelujah, hallelujah. Di ko napabay ng aking introduction, mga kapatid, dahil dati ang oras ay lumalakad, ngayon ang oras ay talagang tumatakbo na, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Muli, maraming salamat po sa pagkakataon. Hindi na ako magpakilala. Kilala niyo naman ako, mga kapatid. Ang mahalaga, kilala natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon, walang mga superstar dito, walang mga kilala na motivational speaker, wala. Ang tumatayo dito, ang ipinapangaral natin, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya walang mahina, walang magaling. Ang Panginoon ang nagtitiwala at nagtatalaga ng tatayo sa likod na ito. Kaya purihin natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa Kanya lamang ang lahat ng papurit pagsamba. At kung ikaw ay handa nang makinig ng salita ng ating Panginoon, malaya kang tumayo sa oras na ito. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Habang tayo naghahanda, ating buksan ng ating mga Biblia sa aklat ng Juan. Praise the Lord. Talagang sa panahon ngayon, uso ang Bible apps. But by the grace of God, mga kapatid, I encourage you, mahalaga na meron pa rin tayong physical Bible, mga kapatid. Dahil tayo ay anak ng Diyos, ipinapakita natin mula sa loob hanggang sa labas. Nakikita nila na tayo ay Kristiyano at meron tayong salita ng ating Panginoon, hindi lang nakikita sa labas, kundi nagahari sa ating mga puso.
Praise God. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 15, John 15, verse 7. Sabi ng salita ng Panginoon, basahin ko po muna sa English, sa nahihirapan mag-unawa ng Tagalog. Sabi ng salita ng Panginoon, "If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you." Sa Tagalog, mga kapatid, kung kayo ay mananatili sa akin, at ang aking mga salita ay nananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong nais at ito ay iyong makakamit, mga kapatid. Kapag tayo ay namuhay sa salita ng Panginoon at sa kanyang presensya, dahil ang bawat hingiin natin sa Panginoon, makakamta natin dahil tayo ay nabubuhay sa kalooban ng ating Panginoon at hindi sa laman. Hallelujah. At sa oras na ito, may I request in honor and respect to Pastor Jojo Tinoco to pray for the Word of God. Praise the Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito. Sa pagkabasa po namin ng iyong mga salita, Panginoon, dalangin ko, gamitin mo po si Pastor John na maging daluyan ng iyong mga salita. Pangangailangan ng bawat mga kapatid, bawat isa sa amin sa lugar na ito. I pray for your divine anointing sa buhay niya and use him as a channel of your word. Ganon din sa aming mga makikinig, Panginoon. Hallelujah. Panatiliin mo, Panginoon, nakafocus ang aming isipan, bukas ang aming mga puso, handang tanggapin. Kung ito may mga pagsaway, may pagtutuwid, pagsasaayos, be it done, Lord God, hallelujah, sa iyong kalooban. Gamitin mo muli ang iyong lingkod. To God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Bago tayo umupo, ngitian natin ang bawat isa at sabihin natin, salamat at nandito ka. Praise God. Maraming salamat po muli, Pastor Jojo, and sa kanyang may bahay, Sister Mabel, at sa mga anak ng ating butihing pastor sa lugar na ito. Makita natin mga kalalakihan na anak ni Pastor Jojo. Nakikita natin secure ang next generation ng bahay, sambahan na ito, mga kapatid. Isang blessing yan sa gawain ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayong maging mapanalanginin sa bawat isa. And I do believe na lahat ng nakikita natin dito, nagaganap yan dahil sa kabutihan ng ating Diyos at sa ating pagpanalangin, walang sawang pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Muli, in John 15:7, ang sabi ng Panginoon, kung kayo mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingiin ninyo sa ating Panginoon at yan ay magaganap. Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, na may kalakip na pagtatapat sa ating Panginoon. Ang ating paglilingkod, ang ating pagsiserve, hallelujah, we don't seek for titles, mga kapatid. Kung ipagkalob ng Diyos, salamat sa ating Panginoon. Nung tayo ay nandun sa Canada, na-elect tayo as a youth pastor at nag-aral tayo ng Ministry Central, online, at nung nag-graduate daw, sabi ni Pastor Jerome, kahit bago ka umuwi ng Pilipinas, kuha na tayo ng minister's license. Pero sabi ko, Pastor, kahit wag na, pag uwi ko na lang kung ipagkalob ng Panginoon kasi wala pa naman na akong hinahawakan ng gawain. To make the long story short, twice mga kapatid tayong inooperan, pero sabi ko nga sa Panginoon, Panginoon, para sa akin yung pastor ka dahil may hinahawakan kang bahay, sambahan. Hindi lang dahil nangangaral ka, mga kapatid. Kaya walang problema sa akin, tawagin niyo yung brother dyan, mga kapatid. Dahil for me, I highly revered. Nire-respeto ko yung word na pastor, mga kapatid. Pero pag uwi ko ng Dagupan, talagang hinahabol tayo, mga kapatid. Sabi ng aking asawa, pag ngayon, pinag-uusapan ni Papa na magkaroon ka ng license at may gawain na hawakan, pag tinanggihan mo pa yan, hindi na yan humble. Ang tawag sa'yo, proud, humbug na. Pero I believe, mga kapatid, na may tamang panahon. Amen? Dahil we don't seek for title, anumang position, mga kapatid. Mahalaga na maayos ang ating estado sa harap ng ating Panginoon. Kung may pagkalob sa atin ng Panginoon, salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil pag tinawag ka ng Panginoon, di ka rin naman tatantanan ng Lord, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay Diyos.
hari ng mga hari. Kung anong gusto niyang gawin, siya ang masusunod, hindi tayo mga kapatid. Amen? Kaya kung tawagin tayo magpastor, wag nating madaliin. Dahil ang pagpastor, lifetime na yan. Hanggang kamatayan na yan mga kapatid. Kaya kung brother ka lang muna, enjoy mo yan, season na yan. Dahil pag tinawag ka, itong pagtayo sa pulpito, it's just a 1 to 2% na paglilingkod bilang pastor. Pero yung daily life mga kapatid, dyan mo masusubok kung talagang tunay ang iyong pagtayo dito sa pulpito. Kung iyan ay talagang itinayo sa cornerstone na ang batong yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At salamat sa Panginoon, talagang ang bahay-sambahan ito ay binibless ng Panginoon dahil tayo ay may tunay na pastor na tinawag ng Panginoon at nagahari dito ang biyaya at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya church, nais ko kayong dalhin sa mensaheng nagsasabing, abide in me. Abide. Hindi po sa akin hindi kay Pastor Jojo, kundi sa ating dakilang Diyos. Sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil kapag tayo nanampalataya sa Kanya, tayo nag-abide, nanatili, na may pananampalataya, sabi ng Biblia, you will not perish. Hindi ka mamamatay. Yes, maaaring mamatay yung laman mo, yung physical mo, pero anong sabi ng Biblia? After nyan is the everlasting life. Hallelujah. At alam nyo ba mga kapatid, sino ang makapagsabi, sino ang pinakamasayang tao sa mundong ito? Si Elon Musk ba? Tama ba? Siya yung pinakamayaman ngayon? Sino ba? Si Bill Gates ba? Sino ba ang pinakamayaman mga kapatid? Malaya yung itaas ang kamay at sabihin. Ngunit sa oras na ito, maaari ba nating itaas ang ating mga kamay, tayong lahat? Dahil ang pinakamasayang tao ay naririto, yung mga naglilingkod sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Hallelujah! Tayo ang pinakamasayang tao. Ang sabi ng Biblia, if you obey the God, if you live in the righteousness of God, happy is He. Hallelujah! Salamat sa Diyos, naririto tayo sa bahay-sambahan, naglilingkod tayo sa Panginoon ng may kagalakan dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi pagkain, hindi pag-iinuman. Ang kaharian ng Diyos ay kagalakan, kapayapaan, kasiyahan sa piling ng Espiritu Santo na pinagkaloob ng ating Diyos na buhay at dakila. Kaya kung ang iyong diwa, ang iyong kagalakan ay hindi pa natatamo at naririto ka sa bahay-sambahan na ito, tanungin mo ang iyong sarili mo. Panginoon, kilala ba talaga kita? Dahil kung kilala mo ang Panginoon, naririto ka, anuman yung pinagdadaanan, ikaw ay nagagalak. Dahil pinapatunayan natin na ang Panginoon ay higit na at higit pa sa sapat. Ang Panginoon ay sapat na at higit pa. Hallelujah. Tulad ng sa aking buhay, lahat tayo nakakaranas ng suliranin, shortcomings sa buhay, hardships. Pero mula nung sinurrender ko sa ating Panginoon, bago ako umuwi ng Pilipinas, para bang nakikipagpatintero yung amo ko, talagang uuwi ka na, andun yung pag-offer, dagdagan yung sahod. Pag hindi naman ako pwedeng maging manager kasi yung may-ari yung manager unless ibigay niyo yung tindahan mga kapatid. Kumbaga, glory to God, pinagkatiwalaan tayo ng posisyon as a supervisor at marami pang opportunity na kabukas, pinapakita ng Panginoon, pero ipinaparamdam din ng Panginoon ang pagtawag niya. Na ang Lord talaga pag tinawag ka, bilang tayo ay nasa grace ng ating Panginoon, mahabagin ng ating Panginoon. Ito yung opportunity, anak, at ito rin ang pagtawag ko sa iyo. Kung pipiliin mo yan, andun ang pagpatawad ng Lord. Ibibless ka pa rin ng Panginoon. Pero sabi ko sa Lord, Lord, kung ano yung gusto mo, yun ang aking gagawin. Sabi nga ng isang kanta, sorry mga kapatid, talagang sariwa ang pagkilos ng ating Panginoon. Kung ramdam mo ang pagkilos ng Panginoon, malaya kang magpuri sa Panginoon habang nakikinig ka. Tulad ng isang kanta na nanatili sa aking puso, sabi dun sa isang kanta, is there a way to show the passion of my heart? Meron ba anong paraan, Panginoon, na maipakita ko yung aking sinseridad na pagpupuri sa iyo? At yun ang kasagutan ng Panginoon.
Sundin mo ang kalooban ko. Dahil, yes, maaring kung ikaw man ay ginagamit sa church birang financial supporter, salamat sa Diyos, mabuti yan. Kung meron kang skills, talent na may bibigay sa gawain, mabuti yan mga kapatid. Hindi natin minamasama. Blessing yan mga kapatid. Pero ang higit sa lahat, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Because you know why mga kapatid, kahit ang dami nating naiambag sa gawain ng ating Panginoon, katapatan lang ang maigaganti natin sa kabutihan ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung Diyos na nanahan sa atin, nakisama sa atin, nahayag sa laman, yung dugo na inalay niya, yung Espiritu Santo nagbuhay, nagbago sa ating buhay. Kapatid, kaibigan, katapatan lang, pag-ibig sa kanyang salita at paghahari ng kanyang presensya, na maging tapat tayo sa kanya. Yan ang maigaganti natin sa dakilang pagmamahal at katapatan ng ating Diyos. Dahil habang buhay, tapat ang ating Panginoon. Hallelujah. Lagi natin pakamimithiin, pagising natin sa umaga, especially araw ng pamamahinga, araw ng paglingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa bagong buhay, bagong lakas. Lagi nating naisin na, buhay nawa, Panginoon, sa aking pagbangon sa higaan na ito, ang aking bawat gagawin, bawat kilos, bawat pagsalita ay nakakalugod sa iyong harapan. At tayo'y kikilos ng magaan at may kagalakan. At araw ng linggo, pag gising mo pa lang, 8:30 ang devotion, aagahan ko na para may time ako makipag-fellowship, makipagkamustahan sa mga kapatiran. Hallelujah. Ito yung dadamit ko. I will wear my best for the Lord. Hindi para pormahan si brother or si sister, ipakita na maayos. Hallelujah. Amen. Kundi para sa kadakilaan ng ating Panginoon. Para sa gloria ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ano sabi ng Panginoon in Psalms 119 verse 2, mapalad ang sinumang nag-iingat ng patotoo, yung patotoo ng ating dakilang Diyos. Na hinahanap niya ang Diyos ng buong puso. Hinahanap ba natin ang Diyos ng buong puso? Kung hinahanap natin ang Diyos ng buong puso, mas pinipili natin sa oras na ito na lumakad sa Espiritu, sa kalooban ng Panginoon. At dinidinay natin yung ating mga laman na kahit baga minsan nakaupo ka sa iyong upuan at dinadatnan ka ng antok, mga kapatid, mas pinipili mo sa oras na ito makinig at piliin ang kalooban ng Panginoon. Sinasaway mo ang iyong sarili, ang iyong laman, at mas pinipili mo mabuhay, makinig sa salita ng ating dakilang Diyos. At ang sabi sa verse 3, hindi rin gumagawa ng kasamaan. Kaya kung tunay na tinawag tayo ng Panginoon at tayo'y nag-respond sa pagtawag ng Panginoon, ang anak ng Diyos ay naghahanap sa Kanya ng buong puso at hindi gumagawa ng kasamaan. Ngunit salamat sa Diyos kung naparito ka, nang lulupaypay ka, ito ang araw na ginawa ng Lord para manumbalik ka at magpalakas muli sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil habang humihinga ka, may lakas ka, gawin mo. Ang sabi ng Panginoon, work while it is day. Habang hindi lamang day na dahil may liwanag, kundi habang tayo may lakas pa. Dahil anong gagawin natin kapag wala na tayong mga lakas, mga kapatid? Dalapit ka na lang sa Panginoon kapag yung mga tira-tira na lang. God doesn't deserve that, mga kapatid. Deserve ng Panginoon yung ating lakas, yung ating first fruit, lahat ng meron tayo dahil siya ang nagbigay ng buhay sa atin. At walang imposible sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya walang magpapahiwalay sa ating Panginoon. Ni kahirapan man, lahat ng bagay, mga kapatid. Dahil kapag nilapit natin lahat sa Panginoon at itinaas natin siya, pangako niya, ibababa ko ang lahat. Isang patotoo, mga kapatid, during our church anniversary in Dagupan, ito lang in a few weeks, mga kapatid, talagang namumroblema yung ating pastor doon dahil
Hindi na po magkakasya sa church kung mag-anniversary kasi alam naman natin na nagtitriple na times 2 yung attendance, di po ba? Kaya namumroblema kung mag-aarkila sa labas, syudad na rin, talagang may presyo mga kapatid, yung mga gusali kapag ka malakihan mga kapatid. Kumbaga hindi bababa ng 50K yung gastusin mga kapatid. Ngunit talaga salamat sa Panginoon, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. Hindi namin nakitaan ng pagdududa o kalungkutan. Talagang masaya lang. Kahit wala pa yung kasagutan ng Panginoon, pinaplano lang, binibigay lang. Ito yung plano natin. Sa ganitong gusali tayo, at least mag 500 man, hindi tayo mamumroblema. Wala man yung financial pa na inaantay mga kapatid. Pero andun yun, masaya lang nagpaplano. Alam niyo yung ginawa ng Panginoon, mga kapatid, higit pa sa financial. I think it's like a month, 2 or a month bago man yung gawain natin mga kapatid, merong mag-asawa na Kristiyano galing abroad na ginamit ng ating Panginoon. At ang nakakatuwa mga kapatid, pag uwi nila ng Pilipinas, naghahanap sila ng apostolikong pananampalataya na tulad ng pananampalataya natin. At sabi nila, dun sila dinadala ng Panginoon nung nakita nila mga kapatid. At tapat sila mga kapatid, masaya din sila naglilingkod sa Panginoon. At nung nabalitaan nila na naghahanap tayo ng mapapagdausan ng anibersaryo mga kapatid, narinig lang nila. Alam mo yung sabi mga kapatid, madami pala, maganda, masaya yan. Sige, kakausapin ko si Mayor. At alam niyo parang kumbaga dito sa syudad ng Naga, parang katumbas niya yung mga sports complex, kumbaga mas maliit-liit konti dyan sa Coliseum, pero malaki na yan. Baga kaya mag-hold ng 5,000 katao mga kapatid. Alam mo yung parang humiram lang ng sasakyan sa LGU. At tumawag habang kami papunta sa isang gawain, tumawag sa mother-in-law ko. Sabi niya, okay na sis yung venue natin. Kinausap ko na si Mayor. At sabi niya pa, no problem. Anytime. Kasama pa yung sound system mga kapatid. Hallelujah. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Na siguro kung isusuma total mo yung ganong venue at mga speakers, lahat ng ginamit, abutin siya ng 100 plus mga kapatid. Pero dahil sa biyaya ng ating Panginoon, wala tayong ginastos na ganun kalaki at pinrovide ng ating Panginoon. Kaya alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Piliin lang natin na maggalak sa Panginoon. Ang dali tumawag sa Panginoon, ang dali pumunta sa bahay sambahan pag maganda ang weather, ang maganda ang panahon, maganda din yung ating bulsa, yung ating mga bank account. Pero kamusta tayo kapag nasa shortcomings mga kapatid? Mas maganda na, mas ipakita natin lalo sa Panginoon na tayo'y nagagalak. Dahil yung paghihirap ng laman na nararanasan, pero pinili mong magalak sa ating Panginoon, yan ang pinakamabagong samyo sa harap ng ating Panginoon. Para kumbaga sa bulaklak o yung mga nasusunog na mamahaling puno mga kapatid na pag naamoy mo yung usok, ang bango mga kapatid, ganun tayo sa harap ng ating Panginoon. Hindi ka lang maganda habang nasa paghihirap ka at pinipili mo ang Panginoon, para kang umuusok sa harap ng Panginoon at ang bango sa harap ng ating Panginoon at mas lalo mong nakukuha ang atensyon ng ating dakilang Diyos na buhay at hindi mo alam, ipinagmamayabang ka pa ng ating Diyos. Sabihin niya sa kaaway, yan ang anak ko. Hindi nagde-define ang kasaganaan, ang kahirapan, anumang bagay, basta committed lang siya maglingkod sa akin. Yan ang anak ko. At ang sabi ng Panginoon sa Kawikaan, kapag tayo'y nag-commit sa Panginoon, you will succeed. At ang sabi pa sa ibang translation mga kapatid, your plans will be established. At pag sinabi ng Biblia na established, hindi lang yan established na basta-basta. Yan, ikaw ay nakatayo sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang biyaya. Hallelujah. Dahil siya lamang ang bato na hindi mabubuwal. Hallelujah.
Kaya sa ating pagsunod sa ating Panginoon, kailangan natin matutunan na tumingin lamang tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil kapag tumingin ka sa paligid, punong-puno ng katitisuran para ikakatalikod mo sa Panginoon, mga kapatid. Instead na yan yung tignan mo, tumingin ka sa ating dakilang Diyos na buhay, na hari ng biyaya, hari ng awa, mga kapatid. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya itong mga mata na pinagkaloob ng Panginoon, yes, nakikita natin yung mga bagay na hindi rin mabuti, nakikita natin yung mga bagay na hindi nakakaaya-aya, pero tayo bilang anak ng Panginoon, tayo ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon na tignan mo yung mabuti, mga kapatid. Tignan mo yung bagay na mas nakikita kaysa nakikita nitong physical na ating mga mata, mga kapatid. At iyong makikita na gayat, yung nakikita man, hindi pa man ganun kabuti, mas nakikita mo yung future na habang tayo naglilingkod sa Panginoon, kayang baguhin ng Panginoon yung mga nakikita natin sa paligid. Dahil hindi tayo mga superhero, mga kapatid. Ang Panginoon ang nagbabago. Kahit gaano sabihin mo, matagal ko nang sinasabi, matagal ko nang pinagpipray, pero ganyan pa rin. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mong mabuti. Dahil ang Diyos ang nagbabago, hindi tayo, mga kapatid. Kahit anong tanim mo ng isang bagay, kung hindi pa yan bubuhayin ng Panginoon, mga kapatid, wala tayo magagawa. Kaya sabi sa Biblia, si Apollos ang nagtanim, sino ang nagdilig? At sino rin nagbigay ng buhay? Ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayong manghibagod sa paggawa ng mabuti. Kaya piliin natin tumingin sa ating dakilang Diyos na buhay. At ang ating mga mata ituon sa kabutihan, na kahit wala itong masilayan na kabutihan, mga matang humahanap ng saklolo, kahit hindi ito matagpuan. Dahil hindi mo matagpuan dito, pero pag tumingin ka sa taas, matatagpuan natin yan, mga kapatid. Because He is our salvation, Jesus Christ. Kaya muli ang ating mga mata, piliin natin yung bagay na ikakaginhawa natin, yung habag at pangunawa, tulad ng mata na meron ng ating Diyos Ama na nasa langit. Na kahit gaano tayo kasama, pinili niya pa rin tayong patawarin at manahan sa atin at binago tayo ng ating Panginoong Diyos. Dahil dadating ang araw, ang bawat isa, sabihin mo, bawat isa, sabihin mo yung katabi, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, tayo ay magbibigay sulit sa ating Panginoon. Mabuti man o masama ang ating ginawa at ginagawa sa oras na ito, tayo ay magbibigay sulit anuman ang ating mga ginagawa. At ang sabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang siyang magagantipala sa kanyang anak na sincero at tapat na naglilingkod sa Kanya. Kaya buhay nawa tayo ay tapat sa ating Panginoon na nagsusumikap maglingkod na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil maraming nagsasabi, naglilingkod sila sa ating Panginoon, pero hindi naman sa kalooban ng ating Panginoon. Ating pakanaisin na tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya mahalaga bilang Kristiyano, tayo ay may vision, mga kapatid. Sabihin mo, vision. Ang sabi sa Proverbs, mga kapatid, where there is no vision, the people perish. Kung tayo mga walang vision, mga kapatid, napapahamak, lumilipas ang mga tao, mga kapatid. Ngunit kung tayo nabubuhay sa ating Panginoon, ang Panginoon ang magbibigay ng vision sa ating buhay, mga kapatid. At makikita mo ang pagkakaiba kapag ikaw ay nasa Panginoon. Yes, nung una, nakikita mo yung pagkakaiba-iba, para kang CCTV na ito, si ganito, ganyan, ito sa kabila, ganyan, si ano naman, ganito, na parang discouragement nakikita mo, pero kapag nasa Panginoon ka, binuksan ng Panginoon ang iyong mga mata, binigyan ka ng Lord ng mga makalangit na mga mata, mga kapatid, yung pagkakaiba-iba ng bawat isa, nakikita mo na ang positibong aspeto na tayo man ay magkakaiba, mga kapatid, pero salamat sa Espiritu Santo ng ating Panginoon, tayo ay nagkakabuklod-buklod at nagkakaisa. Dahil ganyan, katapat at makapangyarihan ng ating Diyos na dakila. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 6,
iba't iba ang mga gawain. Kung ba tumutukoy sa iba't ibang mga tao, tayo mga kapatid, iba't iba man yung ating mga talento, ating mga strength and weaknesses, iba't iba ang ating mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Kaya kahit magkakaiba mga kapatid, ang tungkulin, ang kakayahan o paglilingkod ng bawat Kristiyano, ng bawat isa sa atin, iisa lamang ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan upang magawa at masunod ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya walang sino man ang makakapagmayabang dito sa atin mga kapatid. Sino ba? Meron ba? Maaaring itaas ang iyong kamay. Sabi ng Roman 6, mga kapatid, Roma 6:13, huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Atras tayo sa verse 3. Dahil ang pananampalataya at ang mga kaloob ay binibigay ng ating Diyos. Ibig sabihin, it is not earned, mga kapatid. Ang Diyos ang nagbigay. Kaya wala tayong rason para magmayabang. Wala tayong maipapagmayabang, mga kapatid, unless na lang sabi sa 13 na kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan, sa kasamaan. Dahil ano ang buhay ng nasa laman? Pag-iimbot, kasinungalingan, kayabangan, bisyo, mga kapatid. Ngunit salamat sa Diyos, tayo ay binago ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya wala tayong maipapagmayabang dahil ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit pa kaysa nararapat niyang isipin. In other words, don't think highly of yourselves to other people. Na hindi porket pinagkatiwalaan ka ni pastor o ng yung elder sa church, ng yung leader, ikaw ay mas nakakahigit na sa isa, mga kapatid. Hindi mo alam, kaya pala pagkatiwala ka, hindi mo alam kasi yung tahitahimik, pinagpipray ka pala. Tapos ibinababa mo, mga kapatid. Kaya sabihin mo, huwag ganun. Amen? Minsan ganun tayo, mga kapatid. Akala ng iba sa atin, nagle-level up ka, tinatawag ka ng Panginoon, tapos kumbaga sabi ko, dinudungi-dungi mo na lang si Saro na akala mo nali-left behind, pero di mo aram, kaya ka palang ginagamit, kaya ka ginagamit, kasi yung tahimik na yon, pinagpipray ka pala. Tapos hinahamak-hamak mo. Kaya lagi natin sabihin, glory to God. Salamat sa Diyos. Gamitin ka man in silence, salamat sa Diyos. Gamitin ka man na nakikita ka, all the glory belongs to God alone, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ng Biblia in verse 13, at ang mga bagay na bahagi ng inyong katawan sa Diyos na tila mga kasangkapan ng katuwiran. Kaya piliin nating sumunod sa ating Diyos na may takot, mga kapatid. Fear the Lord. Serve the Lord with trembling and fear. Hallelujah. Sundin natin ang kalooban ng Panginoon at lumayo tayo sa anumang uri ng kasamaan. Dahil kung tayo ay tunay na sumusunod sa ating Diyos, mga kapatid, if we truly abide in Him, makikita ito sa atin. Yes, maaaring hindi pa tayo perfecto, may nakikitang mga shortcomings sa atin, may mga flaws. Pero wag naman tayong perfectionist, mga kapatid. Iba po yung flaws sa mga kamalian. Amen? May pagkakaiba. Baga may matutuyaw ka man yan, pero minsan dumang ka nakahiling. Pero haputon mo ang sadiri mo, kasalanan ba yung ginagawa niya? Kung hindi, mga kapatid, mas isipin mo na lang yung positibo, isipin mo na lang, nasa proseso pa siya. Amen. Mahalaga nandito nagpagkakasama tayo, naglilingkod sa Panginoon, and in due time, sa tamang panahon, ano man yung pinakananais, ay ipagkakaloob ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kung tayo ay tunay na sumusunod sa ating Panginoon, makikita yan, mga kapatid. Sa ating pagkilos, sa ating paano tayo mangusap sa bawat isa, how we talk, paano tayo magpatawad. Si Zaig di may mga tindahan, bakong magpatawad na discount mga tugang iyo, kundi forgiveness.
Kaya first, makikita to sa atin, how we talk, how we forgive, pangalawa, and pang-apat, how we react, paano tayo kumilos. Sabi niyan sa Tagalog, how you react, paano ka gumanti. Mga kapatid, alam natin na masama gumanti, di ba? Masama gumanti. Pero sabihin ko sa oras na ito, mabuti rin gumanti. Gumanti ng kabutihan. Amen? Mabuti gumanti. Basta yung kabutihan, hindi yung kasamaan. Sabi nga na ikang lumang kasabihan, pag binato ka ng bato, upgrade ka. Batuhin mo ng siopaw. May tinapay na, may karne pa, may sugok pa. Ang 3 times na kabutihan. Huwag mo nang haluan ng kasamaan na nilagay mo sa garapon. Kasi gayet gano'ng kabuti, hinaluan mo ng kasamaan, wala. Kaya pag binato ka ng bato, huwag na tinapay, siopaw naman. 3 times na kabutihan. May tinapay ka na, may karne, may itlog pa sa loob, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya muli, sa ating buhay Kristiyano, tayo ay born again. Sabihin mo, born again. Hindi po burn again. Baga, kasi pag sinabing burn again, pumunta ka dito, nagsisi ka, paglabas mo, kinalimutan mo yung Sunday school ni pastor, yung preaching, yung natutunan mo, at susunugin mo ulit yung sarili mo sa lumang pagkatao mo. Tayo ay born again, igsabihin, ipinanganak ng muli, hinumad yung lumang pagkatao, pumunta dito, nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, sa tubig at sa Espiritu, at binago tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya born again, pag sinabing born again, we build each other. Amen? We support each other. We love each other. Mas pinipili natin yung pagkakaisa kaysa sa ating mga pagkakaiba, mga kapatid. Dahil kung born again ka, it destroys. Ito ay sumisira ng samahan at nagko-confuse, nagbibigay ng mga discord, hindi pagkakaunawaan. At ang sabi ng Biblia, sino ang author ng confusion? Si Satanas, mga kapatid. Kay sarap pakinggan na sabihan ka, nakikita ko sa iyo, Brother Jade, ang Panginoong Hesukristo. At ang pangit din naman pakinggan na nakikita ko sa iyo ang diablo. Diba po, mga kapatid? Pag nakikita ka ng kabutihan, salamat sa Panginoon, nakikita ko yung kabutihan ng Panginoon. Salamat sa Diyos, wala naman dito na pag nakikita mo yung masama, nakikita mo yung demonyo sa kanya, mga kapatid. Huwag naman, mga kapatid. Dahil tayo mga Kristiyano, dapat tayo ay puno ng grasya at pag-ibig at awa, mga kapatid. Dahil hanggat nabubuhay ang isang tao, hindi pa tapos sa harap ng ating Panginoon. Amen? Tayo dapat ang nakikitaan. Kaya sa ating buhay Kristiyano, if we truly abide in Christ, tayo ay nananatili sa Panginoon. Ulitin ko, mga kapatid, nakikita to sa atin. Paano tayo makipag-usap, paano tayo magpatawad, paano tayo kumilos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Makikita itong mga bagay na ito sa atin, mga kapatid, at kung paano natin i-treat ang mga tao. Paano mo ba i-treat? Paano mo ituring ang isang tao? I-treat mo lang ba? Kumbaga, gagawan mo lang ng mabuti kapag alam mong may magagawa din na mabuti sa iyo in return? Hindi, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, salita ng Panginoon, hallelujah, mas i-welcome pa natin, mga kapatid, yung itinuturing ng mundo na dukha sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sa mga ganyang paraan, napapakita natin na pinagaharian tayo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos, sabi nga niyan, nananahan ang Panginoon sa pagpupuri ng kanyang mga tao, ng kanyang mga hinirang. Hallelujah. Uli, palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya ang sabi sa mga awit, mga kapatid, 62 verse 8, magtiwala tayo sa ating Panginoon sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Trust Him in all times. Pour out our love for our Lord Jesus Christ. Brethren, dahil ang ating Panginoon, ang sabi dito, God is a refuge for us. Kaya sabi ng isang kanta, God is our refuge. In times of trouble, in times of hardships,
in times of weakness, in times of sorrows. He is always there for us. You just have to trust Him in all times. Kaya hindi kahirapan, hindi kalungkutan ang mag-define sa ating buhay Kristiyano, kundi ang ating commitment, ang ating pag-ibig. Sabi nga sa Sunday School, Lord, I love you because you first loved me. Dahil pag-ibig sa atin ng Panginoon ay hindi natin masusukat kahit kailanman. Kaya mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa. Let's press toward the high calling in Christ Jesus. Mga kapatid, mula nang tayo isinilang sa mundong ito, ang Panginoon, He blessed us 1,000,000 times over. Pagising natin, ating hininga, ating lakas, mga kapatid, binibless tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa aking asawa, minsan para bagang bilang babae, of course, nadadat na ng kalungkutan, ng emosyon. Kaya kung kayo may mga asawa, nawa kayo mga lalaki, kayo ay maging magiting na nakikitaan ng kasiglahan na naglilingkod kayo sa ating Panginoon. Sabi ko sa aking asawa, kung nararamdaman mo yan, ito masasabi ko, we are blessed beyond measure. Yes, sa iyong buhay Kristiyano sa laman, nakaranas ka minsan ng kalungkutan, pero mas piliin mong magalak sa ating Panginoon. Dahil nakakaya na naglilingkod tayo sa Panginoon, nakikitaan tayo ng kalungkutan sa mga ating pinagdadaanan. Because we are blessed beyond measure. Beyond measure means hindi masusukat yung blessing na ating natamo sa ating dakilang Diyos. Tapos pupunta ka sa isang sulok, mga kapatid, na para bagang walang nagawang mabuti ang Diyos sa ating buhay. Isang nakakalungkot sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid. Mula nung nakakilala ka sa Panginoon, napuspos ka ng banal na presensya ng Panginoon, at isang buhay sa iyong buhay, dahil lang sa iyong pinagdadaanan, nasa isang sulok ka, ayaw mo na pumunta sa bahay, sambahan, ayaw mo na maglingkod sa pating Panginoon, dahil lang sa iyong pinagdadaanan, mga kapatid, tatalikod ka na sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, sabihin ko, you are blessed beyond measure, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon, siya ay puno ng grasya. Kasi sabi nga ng isang pastor, kung ako yung Diyos, wala na kayo. Sabi ng isang pastor, mga kapatid. Dahil sa lahat ng ginawa ng Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay. Bago pa nilikha ang mundo, nilikha niya lahat ng pangangailangan natin. Tapos magrereklamo pa tayo, mga kapatid. Anong klaseng tao tayo sa harap ng ating Panginoon? Kaya ating usisain ang ating sarili sa oras na ito. Tayo ba ay nagsusumikap na maging malugod ang ating Panginoon? Hallelujah. Na bago tayo magtapos, mga kapatid, tanungin mo ang iyong sarili. At nais ko kayong tanungin sa oras na ito. Yes, maaaring naglilingkod ka na sa ating Panginoon. Nagtatapat ka na sa ating Panginoon. Mabuti yan. Pero hindi dyan nagtatapos ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Na lalo tayong tumatanda sa paglilingkod sa ating Panginoon, dapat mas lalo tayong nakikitaan ng liwanag at bilang ehemplo. Hindi lang sa tahanan, sa bahay-sambahan, kundi sa ating bahay na tinitirahan, sa ating paligid, sa ating trabaho, mga kapatid, na bawat saan tayo pumunta, habang tayo tumatagal sa Panginoon, ating mithiin na nakikita sa atin ang kaharian ng ating dakilang Diyos. Kaya nais ko tunungin sa oras na ito, maaari ba nating i-commit sa araw na ito na mag-commit tayo na maglilingkod tayo sa ating Panginoon ng may katapatan, ng may kagalakan. And if you say yes to God sa oras na ito, malaya kang tumayo sa oras na ito. At yung pagpapala ng Panginoon na nakaabang sa atin sa oras na ito, malaya ang Panginoon na ibubuhos sa oras na ito, mga kapatid. Can we commit this day to serve God?
At ang sabi sa Josue 24:14, sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami sa Panginoon na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Maaari ba sa oras na ito, sambitin din natin sa oras na ito, hindi lang sila maging tayo, dahil the same God, parehong Diyos na kumilos sa kanila nung sila'y nag-commit sa ating Panginoon, nung sila'y nangako sa ating Panginoon, binless sila ng Panginoon. Same God sa oras na ito na kung tayo'y magkukumit sa ating Panginoon, hallelujah, handa ang Diyos ng Diyos ay nakatingin lamang sa atin at handang ibuhos ang makalangit na pagpapala. Muli, maaari ba nating sabihin, mga kapatid, tulad ng sabi sa Josue 24:14, sabihin din natin, mga kapatid, tayo ay sumagot sa ating Panginoon, maglilingkod kami sa Panginoon na aming Diyos at susundin ang kanyang mga utos. Hallelujah. Praise the Lord. May the Lord sanctify us with thy truth and thy word. Hallelujah. Muli palakpak at papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpak muli sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Salamat sa mga paalaala ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. Maraming bagay na pwede tayong ipasalamat sa Panginoon. Mula pa sa pagkasilang natin, na kahit wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa tayo naglilingkod sa Panginoon, pinatunayan na ng Diyos na mahal niya tayo. Kung noon nga, listen, kung noon nga na hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, pinatunayan niya na. Gaano pa kaya na hindi patunayan ng Diyos ang mga bagay na Kanyang ipinangako sa iyo, manatili tayo sa Panginoon. Habang nakataas ang ating mga kamay, mga kapatid, kasabay ng ating pag-commit ng ating mga sarili sa Diyos, tandaan natin, mga kapatid, maraming tao sa Biblia na ipinagkahayag sa atin. Walang sino man na natili sa Panginoon na nabigo sa kanilang mga adikain. Lahat na mga tao na nanatili sa kalooban ng Panginoon, mababasa natin, pinatunayan ng Diyos na ang Kanyang pangako ay hindi lilipas, na hindi tuparin. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, habang narinig natin ang mga salita ng Panginoon, I believe it is a timely message that God reminds us, mga kapatid, na patunayan din natin kung gaanong pinatunayan ng Diyos na tayo'y Kanyang mahal. Patuloy niyang patunayan sa atin, amen, na tayo Kanyang mga anak. Then, patunayan din natin ang ating buong pagtatapat, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Whatever things happen sa buhay natin, sa ating pamilya, sa ating mga profession, mga kapatid, let's abide in Him, because God is always willing to bless His people. Dakilang Diyos, habang nakataas po ang aming mga kamay, amin pong kinukomit sa iyo ang aming mga sarili. We want to walk abiding in you, Lord. Yes, marami kaming shortcomings, marami kaming hardship. Sometimes we encounter problems sa buhay namin. But yet, Lord God, you prove on us that you are always with us, leading us, Panginoon, sa iyong kalooban. Hayaan mo pong patuloy naming ilaan ang aming mga sarili, ang aming mga oras at panahon, na ikaw ay aming muling paglingkuran, ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming sambahin. Hallelujah, we give our life to you, Jesus. We give our life to you, Jesus, this morning, Lord. At muli, O Diyos, habang nataas ang aming mga kamay, kausapin mo kami. Daloy mong patuloy ang iyong presensya. Daloy mong patuloy, Panginoon, ang iyong kapangyarihan as we come before your presence, Lord. Kapatid, hallelujah, minsan pa,
Patunayan mo sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Patunayan mo sa Panginoon kung gaano ka sa Kanya nagtatapat. The way, mga kapatid, na patuloy tayong lumapit sa Kanya. And the altar is open for you. Sige, maluwag ang altar para kausapin mo ang Panginoon. If you have some shortcomings, if you have some problems, if you have some questions in your mind, the Lord is here. Just abide in Him. Abide in His presence. The Lord will talk to your heart, and the Lord will bless your heart this morning. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior's live. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Sige mga kapatid. And because He lives. Patuloy mong kausapin ang Panginoon, mga kapatid. Patuloy mong hayaan. I can face Hayaan ng Panginoon manahan sa puso mo. Sige. The Lord is here. Naghahanap siya ng mga bukas na puso. Ng Diyos ay hayaang pumasok. Ng Diyos ay malayang makakikilos. Sige. Pati mo buksan ang puso mo. Hayaan ang Panginoon makapanahan sa iyo. He holds Sige. my future. Let's feel the presence of the Lord. And life is worth the living just, and because He lives. Come on, come on, come on. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Sige, patuloy natin kausapin ang Panginoon. All fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth the living just, and because He lives. Come on, come on.
because God is moving. He lives. God is here. Mahal tayo ng Oh, Panginoon. fear is Pinatunayan niya na yan. Fear That's why, is let's prove to God na mahal natin siya. Because I know, and Nananatili tayo because sa Kanya. I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives, and because He lives, hallelujah, I can face tomorrow because He lives. Hallelujah, hallelujah. Fear is gone. All fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth the living just, and because He lives. Come on, come on. And because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah, hallelujah. Because sige, He holds our future. He holds our life. Oh, He owns you. He's gone. And because I know He holds my future, and life is worth the living just, and because He lives. Come on, come on. And because He lives, I can face tomorrow. Ilapit natin lubos ang ating mga sarili. Ilapit natin sa Panginoon. Hindi kalugihan kung tayo'y maglilingkod ng tapat sa Diyos. Hindi kalugihan kung magtatapat tayo sa Kanya. Hindi kalugihan kung magsapapasakop tayo sa Kanya. Hindi kalugihan kung tayo'y magtitiwala sa Kanya. Because He holds our future. And life is worth the living just, and because He lives. Hallelujah. Sige mga kapatid, just want to praise You. Sige, kaya tayong maghanap ng ibang kapatiran. my hand and Let's say, pray I somebody. love You. Let's look for a sister, for brother. Are Let's pray everything one another, to mga kapatid. me. Pray for your husband. Pray for your wives. So your Pray for your children. holy name. Manalangin tayo na tayong lahat ay manatili sa Panginoon. Oh, The only guarantee for the blessings from God is for us to abide just in Him. want to praise You. The only guarantee that can God pour out His blessing My if hand we abide on and Him. say, I Sige. love You. You. Panalangin mo ang iyong katabi. Ipanalangin mo ang iyong kapatid. Everything to me.
for your sister, for your brother name to be protected. on high. It is the power of your prayer. Oh, Sige, I feel the Holy Ghost. I feel the Holy Ghost. I Yes. just want Sige. to praise you. Manatili tayo sa Panginoon. This is a big guarantee from God that we abide in Him. Say In His Word, abide in love us. You We can ask what we will, are everything. and it shall be done unto His people. And I exalt your holy name on high. Everybody sing. Oh, I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You, amen, are everything to me. And I exalt your holy name on high. For the last time. Oh, I just want to praise you. Lift my heart and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name on high. And I exalt your holy name on high. Come on, church. Let's exalt the name on high. Come on, palakpak sa Panginoon as we abide in Him. Come on, abide in worshiping in Him. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Thank you for your presence. Thank you for your presence, Lord. Amen, amen. Madalas ko pong nababanggit sa inyo, mga kapatid, na walang ibang safety place sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen, ang tayo'y manatili sa presensya ng Panginoon. If you abide in the presence of God, you are in a safety place. No one can destroy you. No one can harm you if you abide in the presence of God. Thank you for your word, Lord. Thank you, Pastor John, for the encouragement. Amen. Yes, there are more blessings if we abide in Him. Kapatid, marami pang nakalaan ng Diyos na mga biyaya sa mga anak niyang nananatili na naglilingkod sa Panginoon. Don't miss the promises of God by your letting yourselves to step away from the presence of God. But bring yourselves always to abide in His Word, to abide in His presence. For God is able to do exceedingly, abundantly above all. Amen. As He promised unto us, He blessed His people.
He will bless us as He promised, mga kapatid. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Shout hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa pong nagpapasalamat kami sa iyong kagandahang loob na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat sa mga benepisyo na patuloy mong inilalatag sa amin when we abide in you, Lord. Salamat na lagi kang nandyan to lead us, Panginoon, to walk in a right way, to live in a right living, Lord, to walk as a newness of life in your presence. Salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit, O Lord God, na para magsalita sa aming kalagitnaan. We're blessed by your word, Lord. We're blessed, Panginoon, for your reminder. We're blessed, O God, hallelujah, for your instruction. Lord, continue to bless Pastor John, even his wife, O Lord, his family, Panginoon, his ministry, O God. Saan mo man siya dalhin, continue to use him, Lord God, according to your purpose and plan. Continue to become He become productive and more effective in your ministry. Salamat, Panginoon. Salamat maging sa mga kapatid na nandirito. At mayroon kaming baong panibagong lakas, panibagong sigla, na patuloy naming panghahawakan at paninindigan, na mananatili kami sa iyo, Panginoon. At ang iyong mga salita ay mananatili sa amin. As you have promised unto us, we will ask what we will, Panginoon, and it will be done unto us. Salamat, and we claim it right now, Lord. In this congregation, Lord, this morning, we declare more blessings. We declare more souls. We declare more revival in our heart. We declare, hallelujah, peace of mind in every family. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And you will lead us once again for this whole week. Purihin ka, Panginoon, in Jesus' name. As we dismiss, O Lord God, in our service today, hallelujah, this is our prayer, and we give it back unto you all the glory and honor and praises in the name and mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon, mga kapatid, as we rejoice. Amen. Hallelujah. Magkamayan tayo. Amen. We are dismissed in Jesus' name. Praise God as we sing. Amen. Magbatian tayo sa
wanna